Gaya ng karamihan, nalubog ako sa utang para sa gawain. Na-bankrupt po ako. Kasi po, kung naalala nyo, hindi ko alam sa mga bago po eh. Pero yung mga dati, ang turo po nun ay ubusan. Ubusan, lumabang ka ng ubusan sa tinatangkilik mo sa lahat para may pakita sa Diyos na may buong pananampalataya ka. Or else, mahina ang pananampalataya mo. Yun nga, ang nakakalungkot, nakipag-ubusan ako, nag-negative ako, nagpalugi ako. Kaso yung mga naghamon nun, ng mga kinikilala kong namumuno at nangangasiwa, hindi sila naubos. Ako lang mag-isa ang naubos, negative, lubog sa utang. Sila may mga sariling bahay at sasakyan at maalwan ang pamumuhay. Diba? Bakit ko sinasabi sa inyo ito? Sinasabi ko sa inyo ito para matuto kayo. Lalo na, kayo na na-active pa dyan sa loob ng MCGI. Pagsasama-sama ng MCGI. Huwag kayong makipag-ubusan. Hindi totoo yan. O, tingnan mo nangyari sa akin, o. Yung kumikita ng kalahating nakitira lang ako. Safe house ito, nakitira lang ako. Wala kami sariling bahay. Wala ako. So, basta lahat. Pagka walang available na AdPro, as in, may mga trabaho yung AdPro, pupunta ako doon, ako mag-AdPro. Pag walang AdSeat, mag-AdSeat. Lahat po, lahat. Minsan, nagkakwat ako kasi nakikikwat din ako dahil nung si Willie Santiago dati, si Ka Willie Santiago pumunta yan sa Singapore, hinahanap yung anak niya yata at saka pamilya niya. Naging red alert. Hindi naman ko lahat ng kwat. Siyempre, hindi naman sila makakapag-destino ng 24/7. Kaya, pag wala sila, pupunta ako dun. Ako nung babantay dun mag-isa sa lokal. Ganun. Minsan GCOS. Depende sa pangangailangan. Ganun po kasi ang manggagawa eh. Kahit ano, pwede ka dapat. Hindi mo pwede sabihin, ay dito lang ako kasi dito lang ako. Hindi pwede ganun. So, pag walang kwat, ikaw dapat ng kwat. Opo, tama si brother Stephen Castro. Striving talaga para maging dapat. Matindi, no? Brad Stephen, mamaya na natin anahin yung dahil mababash tayo dito dyan sa faith. Salvation by grace, hindi pa nila alam yan eh. Pupunta natin yan later on. Kung meron din po akong kasi imposible naman wala akong pang sanlibutan na activity, hindi pwedeng wala. Kung meron akong pinakasanlibutan na activity, masaya ako niyan. Alam niyo kung ano yun? Sports Fest. The content that I am about to share is based on my actual and personal experience with the religious organization that I was formerly part of. Alam niyo naman siguro, alam naman natin lahat na ako po ay from MCGI o Dating Daan. So, may mga sasabihin ako dito, may mga testimony ako na gagawin, but this testimony is grounded in factual events as I personally encountered them. So, mga personal ko po ito na experiences. Yung factual lang, kaya nagtagal ako kasi nagtagal ako mag-live dahil I have to really think through. And ayoko naman na magsalita lang galing mismo sa parang emotion lang. Kung hindi, dapat ang tawag nito, ang dapat na naghang ba? Ang dapat na masabi ko ay kung ano lang yung totoo at katotohanan, walang halong emotion o dahil may nangapi sa akin. Ayoko naman ng ganon. Okay? So, the purpose of this is to provide insights and reflections that others may learn from. Particularly those who may be going through similar situation as mine. And to help them to avoid the same mistakes or challenges I faced. Para wag nang maulit or wag nyo nang maranasan yung naranasan ko, at least may share ko na sa inyo. Ang objective nga nito, to educate, inform, and encourage discernment through my story. So this is shared with sincerity and transparency in the hope of so that it may serve as guidance or caution for others. Para magsilbi itong warning. So, why did I decided to share my experience sa dati kong religious organization? I actually do not have any intention to publicly speak about this. I simply wanted to move forward quietly in my life para hindi masalimuot
Karamihan ng mga nag-exit na kasi o umalis sa MCGI, mas gusto nila yung buhay na tahimik na lang, quietly, umalis na lang. Ganon din ang gusto ko sana. Kaya lang, binumbard ako ng mga tanong tsaka ang daming inquiry, no? So, due to the increasing number of inquiries from both current and former members, nagtatanong sila, ano ba nangyari? Bakit ka umalis? Asking me what truly happened, as well as ongoing, ang dami rin kasing accusations sa akin, ang daming unjust accusations, maraming discrediting, and character assassination akong natanggap. Now, meron ako tuloy sense of responsibility na mag-share ng experience ko openly. Ito, ginawa ko is not to create division, but to let the truth be known from my side and to bring clarity those who genuinely seeking it. So, hindi naman hindi ito para magkawatak-watak tayo tapos yung iba yung umalis na sa kinaaniban nila, hindi ganon. May mga disclaimer lang ako kasi baka mademanda tayo. Ay mga sasabihin ko dito is my personal account and may not reflect the experience of others. Pwede yung experience ko, hindi nyo naman po ma-experience. So, ang sinishare ko lang at binabahagi ko dito yung experience ko. I also do not intend to discredit or malign or attack any organization, institution, or individual. So, hindi po yon ang layon ko kaya ako mag-live. I am not also speaking to defend or promote any group or movement or personality. Wala po. Okay? Hindi rin po ito meant to encourage or discourage anyone from staying in or leaving their current religious organization. So rather, it is shared to encourage you to be watchful, discerning, and vigilant in your faith journey. So hindi ko kayo ini-encourage or dini-discourage or sinasabihan na, layasan nyo na yung organisasyon nyo dyan. Hindi ganon. Ang sa akin lang ay matuto kayo sa experience na nangyari sa akin at sana ay mag-ingat kayo. Okay? So again, all my statements reflects my own journey and understanding and should be received as such. So, kailangan ko yung understanding nyo tsaka open-mindedness. Ako po ay 22 years na sa dati kong organization. Umabot ako ng 22 years. Nag-aaral ako ng pagkamanggagawa at naging manggagawa ako ng more than 10 years. Nag-aral ako at nag-practice ng pagkamanggagawa sa Singapore. Gaya ng isang nagsisikap at sumusunod na Kristiyano, may mga pagkakataong nadadapa tayo due to wrong choices and wrong decisions of life. As early as now, sasabihin ko po sa inyo, ako ay hindi karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. 2 beses po kasi ako nasuspindi a couple of years back. Unang suspension ko umabot ng halos 2 buwan. Ang hirap nun, wala akong destino. Tapos yung pangalawang suspension ko, halos umabot ng 4 to 6 weeks. Yun, if I can recall. Hindi ko na rin po i-detail pala kung ano yun kasi may mga taong involved and matagal na panahon na yun. And yung mga taong involved, ang alam ko hanggang ngayon suspendido pa rin So, para dun sa mga kapatid na yun na nakita ko nagbago naman na okay naman na maayos na yung pamumuhay nila kasi that was really few years ago. So, kaya ko lang naman sinabi na nasuspindi ako para alam nyo na agad kung ano ang pinanggalingan ko. Kasi isa yun sa mga ginagamit, di ba, pag umalis ka kunyari sa MCJ, umalis ka, diba, may nagawa kang kalokohan dati, o kaya nasuspindi ka, o kaya na-repriman ka, di ba, minsan ginagamit nila yun as blackmail. So, as early as now, hindi ko yung tinatago. Bahala kayo kung gamitin nyo sa akin o hindi. Basta at least tapos na ako dyan. Sinabi ko na sa inyo. Okay? So, again ulitin ko para clear. Yung 2 beses ako nasuspindi. Yung unang suspension ko, inabot ng halos 2 buwan. Saka yung pangalawa, umabot ng, hindi ko kasi alam 4 to 6 weeks o 2 weeks lang yata. Basta, ina-assume ko na yung maximum na punishment para hindi tayo magkamali. Okay, as a member, alam nyo mga kapatid, I really gave up everything sa organization. Wala akong savings, hindi ako nag-ipon sa bangko. Wala akong sariling bahay. Hindi ako nagpagawa ng sarili kong bahay. Wala rin po akong sariling sasakyan. Meron sana akong pinong sasakyan pero ginibap ko rin. Hulugan sana yung pero ginibap ko
Hindi ko natulungan ng mga mahal ko sa buhay, etc. At alam ko, karamihan sa inyo ganito rin. Okay? Alam ko po, ganun din. Huwag kayong mag-alala, kasama niyo ako, ganun din po ako. Gaya ng karamihan, nalubog ako sa utang para sa gawain. Na-bankrupt po ako. Kasi po, kung naalala niyo, hindi ko alam sa mga bago po pero yung mga dati, ang turo po nun ay ubusan. Ubusan, lumabang ka ng ubusan sa tinatangkilik mo sa lahat para may pakita sa Diyos na may buong pananampalataya ka. Or else mahina ang pananampalataya mo. Hindi ko alam po kasi baka may mga bago dito sa inyo. Sa bago kasi wala nang ganito Pero dati kami, labang kami ng ubusan. In my 22 years in the organization, hindi lang po financial ang inuubos ko at ginugugol. I can say that most of my time is really spent sa gawain. Not in my family, but in the gawain. I rarely attend personal family gatherings and reunions. Hindi ako umaten ng mga ganon. Kahit nga yung mga office events, yung mga corporate events, etc. I deprive myself of worldly things, sabi nga nila. Kasi, di ba, wag kang sa sanlibutan, makiayon, or wag kang mabuhay ng sa sanlibutan. Talagang, ang isip ko, sa gawain lang, sa ministeryo. I was busy serving other people and busy in the ministry dahil sa paniniwalang ito ang makakapagligtas sa akin. Halos araw-araw po ako sa lokal, most of the time doon ako natutulog. Sa Singapore po ito sa lokal kung saan ako nadistino, kung saan ako nagtatrabaho. Uuwi lang po ako minsan para maligo, kung uwi man ako din balik agad sa lokal. Pero minsan naliligo ako dun sa building sa lokal, pero bawal po kasi dun Minsan gigising ako ng madaling araw. Kasi pag hindi ka gumising ng madaling araw, ang gising mo na alas 9 sa lokal or alas 6. Marami ng mga Yung pong lokal kasi doon, building yun, tapos mga opisina. Yung lokal doon, nasa gitna ng mga opisina. Pag ikaw nagising ng alas 6, wala ka na, hindi ka na makakaligo doon. So para makaligo ka, gumigising ako ng 4:30 or 5. Tapos ang pinapanligo ko yung pang sa inodoro, yung pang panghugas ng puwet, bidet. Minsan may timba akong dala. Pero mabilis yun kasi minsan mayroong janitor, pag nahuli ka, you're dead. Patay ka. Kaya ang ginagawa ko minsan, pagka late na gising ko sa lokal, uwi ako sandali, maliligo ako. Tapos balik agad ako. Pero most of the time, sa lokal talaga ako natutulog. Then, since I can work hybrid, IT po kasi ako, consultant ako Business solutions consultant ako sa isang malaking company, consulting company sa Singapore. So, nakakapag-work ako hybrid. Sa lokal na din ako nag-work most of the time, dala ko laptop ko. At the same time, destino ako sa mga kapatid na nagme-makeup. Lalo na kung most of the time kasi, walang manggagawa doon na permanent sa Singapore. Pag walang manggagawa, kami na manggagawa ang iikot. Minsan, yung mga kasama kong nagmamanggagawa, hindi naman sila pwede talaga umalis. Ako lang yung kakatakas. Kaya ako dahil hybrid ang work ko, nakakapunta ako sa lokal. Kaya masaya ako nung pag may parang mga manggagawa na parang bisita doon na mag-stay ng 2 to 3 months kasi siya yung talagang maghapon sa lokal. Pero pag wala, no choice. So, ganun po ang naging buhay ko. I also did not prioritize my children's education. Dahil kung naalala nyo sa mga matatagal na po naituro sa atin malapit na yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, kaya wala nang saysay yung pag-aralin pa yung mga anak, yung mga bata. Kaya nag-devote na lang talaga ako sa gawain. Yun din yung isang dahilan din kung bakit wala akong savings. Kasi pag may 500 pesos ako sa bangko, sobra na akong nai-stress tsaka na kukonsensya na bakit ako may savings sa 500 pesos, di ba dapat wala? Kung naalala nyo dati, maano yung ganun ganun dati ka, wala ka dapat savings. Hindi ko na alam kung naabutan ng lahat. So, priority ko talaga yung samahan, ang gawain, kaysa sa sarili kong pamilya, at sa mga mahal ko sa buhay. Yung iba kong mga kamag-anak, I treated them as parang outcast. And yung organization lang natin talaga yung true and recognized organization in this dispensation. Di ba? Alam naman natin yun. And that kapag first priority natin yung gawain at itong samahan natin, ang pagkaintindi ko pala, nalulugod ang Diyos doon at passes ito para maligtas. So, ganun ang buhay ko po. Halos lahat ng events sa church,
Like sa convention, nandun ako. Australia, Brazil, Japan, UAE, Vietnam, Malaysia, Thailand, etc. Nandun po ako. Pag wala dito yung passport ko, ang passport ko po, tatlo kasi sa dami ng tatak, hindi na nagkakasya. Kasi sa Pilipinas, pag pumunta rin ako, later na lang implement yung parang sticker tsaka ini-scan. Pero dati tinatatakan pa po yan, pati sa ibang mga airport. 3 passport ang dala ko noon. Minsan, kaya 3, yung isang visa ko, like yung US visa ko, nasa kabilang passport na natatakan na ubos na. I did everything in my capacity to be a good Christian po talaga. Maraming beses din nagdadala ako ng hydrogen machine generator galing sa Pilipinas papunta sa Singapore. Kasi di ba nagbebenta tayo ng hydrogen water, kung naalala nyo. Si ang gumagawa nun, si Engineer Caroro. So, nagdadala ako ng bigat nun. Dahil pagdating sa Singapore, may isang room doon, yung isang manggagawa, hello pala, nandiyan pa yung manggagawa. Brother! Yung kapatid na manggagawa na yun, siya ang nagagawa ng hydrogen water. Tapos nire-repack namin yun, may pang-seal kami. Yun yung binibenta sa mga kapatid. Mas mahal yun kasi hydrogen water. Marami na rin akong beses nahuli. Naki-question ako sa customs. Minsan sa immigration. Kasi minsan nagdadala ko ng mga panindang t-shirts. Yung may planting t-shirts tayo dati. Marami mga ADD 40 years. Ang dami natin nun eh. Minsan may Bible akong dala na pinamimigay sa Lucky Plaza. Minsan yung coffee table book nagdadala ko ang bibigat nun. At marami pa ang tawag nila kalakal. Ay sabi, brother, Doc J, wala ka bang dalang kalakal dyan? Ano bang kalakal natin dyan? Pag sinabing kalakal, yun yung mga bit-bit galing sa mga ibibenta yun sa mga kapatid sa lokal. halos 1 to 2 times per month ako nun bumibiyahe gamit yung sarili kong pamasahe saka luggage fee. Di ba ang mahal ng luggage? Kaya lagi ako nininervous kasi pag bibili na ako ng 80 kilos, 100 kilos. Pag sumobra yung padala galing Apalit, kinakabahan ako no? Kasi ang mahal per kilo, magkano? Mahal ka nung araw. Ang napakamahal. Pero, alam niyo, masaya ako noon kasi ang paniwala ko talaga, ginagawa ko yun para sa Diyos. Halos wala pong araw na idol sa gawain. Halos lahat kami, karamihan sa amin. Ako po, wala talagang araw na idol sa gawain doon. Kasi ang sabi nila, dapat hindi ka idol. Natatakot kasi ako, minsan magpahinga o matulog maghapon. Hindi ko kaya na, halimbawa, nasa bahay maghapon nang wala akong ginagawa. Hindi ko kaya yun. Sobrang ang nervous ko nun tsaka takot. Sabi ko baka nagkakasala na ako. Ganon. Kaya lahat pinasok ko. Didistino ako sa Lucky Plaza, sa mga OFW, computer lesson, Bible study, doktrina, libreng tawag, clinic ni Kuya, etc. etc. May elder care pa nga nun mga ibang lahi na pinupuntahan. Basta walang araw na idle. Hindi ko kaya yon para na akong mamamatay nun at nininervous na ako ng grabe. At alam ko, yung mga kapatid sa Singapore na nandito ngayon, maaano nila yan na makaka-relate sila. Makaka-relate po sila. Lahat po yun, kahit gabi minsan, pag natatakot ako na gabi, minsan, sasama ako, magdadrive ako, AdTrans ang tawag yung driver ka, mag-AdTrans ka, magsusundo ka ng kapatid galing sa airport, public sa airport, pag may uuwi ng Pilipinas, kumikita rin doon, magbabayad yun ng $50 siya, nakalimutan ko na. Yun. So basta lahat, pagka walang available na AdPro, as in may mga trabaho yung AdPro, pupunta ako doon, ako mag-AdPro. Pag walang AdSeat, mag-AdSeat. Lahat po, lahat. Minsan nagkakwat ako kasi nakikikwat din ako dahil nung si Willie Santiago dati, si Willie Santiago pumunta yan sa Singapore, hinahanap yung anak niya yata tsaka pamilya niya. Naging red alert. Hindi naman ko lahat ng kwat. Siyempre, hindi naman sila makakapag-destino ng 24/7. Kaya, pag wala sila, pupunta ako dun. Ako nung babantay dun mag-isa sa lokal. Ganun. Minsan GCOS. Depende sa pangangailangan. Ganun po kasi ang manggagawa kahit pwede ka dapat. Hindi mo pwede sabihin, dito lang ako kasi dito lang ako, hindi pwede ganun. So, pag walang kwat, ikaw dapat ng kwat. Opo, tama si brother Stephen Castro.
striving talaga para maging dapat. Matindi, no? Brad Stephen, mamaya na natin anahin yung dahil mababash tayo dito dyan sa ah, faith. Salvation by grace, hindi pa nila alam yan eh. Pupunta natin yan later on. Okay. Tapos, kung meron din po akong kasi hindi naman, imposible namang wala akong pang sanlibutan na activity, hindi pwedeng wala. Kung meron akong pinakasanlibutan na activity, masaya ako niyan. Alam niyo kung ano yun? Sports fest. Kasi sa loob doon, nakakapag-basketball po ako. Meron dito may nakikita ko, hindi ko mapangalanan kasi mga active eh. Nakakalaro ko sa basketball yung iba dito. Na nandito. Nagbabalyahan kami niyan eh. Meron, naalala ko, pagka sports fest, gustong-gusto ko yan. Kasi pansanlibutan na gawain eh. Pansanlibutan na gawain yung sports fest. Meron dito eh, may kabalyahan ko dati eh. Buti hindi natitisod. Meron ng kapatid, si Chrome Cruz. Ako brother, sorry, napangalanan kita. Patay ka brother, baka ma-redtag ka. Mga kasamang manggagawa, wag niyong i-redtag ito si brother Chrome Cruz, mabait yan ha. Kaibigan ko lang yan kaya. Tsaka hindi ko yan hindi ko yan ini-encourage na lumabas. Wala, kahit sinong kausap ko po, wala akong inaano na lumabas sa MCGI. Wala rin ako sinasabi na wag kang lalabas, wala rin ako. Kung kami magkakaibigan, ganun din lang.